Mga kwento ni Felmo. Ako po si Marco, taga Iloilo, sa lugar ng Dueñas. Hindi nalingid sa kaalaman natin ang patungkol sa tanyag na aswang sa lugar na ito. Walang iba kung hindi si Teniente Guimo at ang mga alipores nito. Sangkatutak sila. Maraming haka-haka at opinyon sa kabuang kwento ng buhay ng taong ito. Minsan pa, mapapaisip ka kung totoo ba talaga o hindi yon. Gawa ng kabi-kabila ang mga usaping kababalagan. Alam naman natin na kapag napasa na o nailathala sa isa pang individual, maaaring madagdagan ang kwento o mabawasan. Alam niyo ba na dalawa ang naging kabuang konsepto imbis na iisa lang? Ang iba, aswang ang paniniwala. Pero may iba namang isang kulto ang pangkat ni Teniente Guimo. Ito na rin ay bumabatay sa kanika nila mga ebidensya at impormasyon. Pero malalaman natin kung ano ba talaga ang totoo sa pagkatao ng Teniente. Binata pa ako noon. Nag-aral ako sa Bacolod. Kung hindi ako nagkakamali, nasa huling mga taon ito ng dekada 80. Dito napili ng mga magulang ko ang paaralin ako sa kolehiyo. Gawa ng naririto ang kapatid ko. May trabaho siya sa isang prestihiyosong pasilidad. Sa granda siya nakatira, kasama ng kanyang may bahay. Wala pa silang anak. Tumira ako sa kanila at kahit malayo ang eskwelahan mula dito, ay hindi naging problema sa akin yon. Nga pala, itago na lamang natin sa pangalang Kuya John ang kuya ko, habang ang asawa naman ito, si Ate Rosemary. Madalas ay gabi na ako kung umuwi, at madalas ko ding nakakasabayan noon ang isang dalaga na wari ko pa, isa ding estudyante. Tingin ko ay sa pribadong eskwelahan ito gawa ng parang mayaman. Kalaunan, nagkakilala kami. Grace ang gagamitin nating pangalan niya. Sa Lasal siya nag-aaral noon. Hindi ko alam kung nagkataon lamang ba o sadyang magkakasabay lamang ang mga oras namin. Nasa publiko ako noon. Ang nakakamangha diyan, kung saan ako bumababa. Sa unahan lang siya nakatira. Mga 2 hektarya atang layo. Sa may iskinita siya nag-aantay na masasakyan noon, kung saan dito din ako nag-aantay para patungo sa eskwelahan. Lumang waiting siya dito na para bang nasalanta ng bagyo. Maganda si Grace. Hindi ko ikakaila na nagkaroon ako ng pagnanais noon na manligaw sa kanya. Mumunting oras man ang pagkikita namin pero nagiging daan yon para mas maging malapit kami sa isa't isa. Kuminsan pa, nag-aantayan na kaming dalawa. May napapansin lamang ako sa kanya. Yung tipong may mga iniiwasang bigkasin. Mga bagay na pumapatungkol sa kanyang pagkatao. Nagtatanong kasi ako noon patungkol sa pamilya niya. Ito nga ay dahil inaalam ko talaga noon ang sistema gawa ng plano kong manligaw kung sakali. Umiiling si Grace sa bawat tanong ko na yon. Lalo na nang tanungin ko kung ano-ano ang mga trabaho ng kanyang mga magulang. Sa hindi malamang dahilan, nalaman ko na kababayan ko pala itong si Grace. Taga Dueñas din ito. Natuwa ako, pero hanggang doon lamang ang nalaman ko. Kumbaga papyaw lang. Ito yung minsan pumunta kami ng isang fast food bago umuwi noon. Hindi niya kinuwento kung may kamag-anak ba siya sa may Dueñas na maaaring mga kakilala ko lang. O baka nga magkakamag-anak lamang kami. Parang may ibang mundo ang babaeng ito. Lahat ng mga bagay na tinatanong ko sa kanyang pagkatao, inililis niya. Nag-iibang paksa kumbaga. Napapansin ko naman na tila naiinis kaya hindi ko na lamang kinakalaykay pa ang kanyang angkan.
Isipin nyo, nakwento ko na sa kanya halos ata buong buhay ko. Pero siya hindi. May naibabahagi siya pero putol-putol at nakakalito talaga. Isang beses nun, nagtungo ako sa isang sementeryo para kahit papano may parating ko ang aking panalangin sa namatay kong pinsan na taga-amin. Hindi kasi ako pwedeng umuwi noon sa Dueñas. Malayo. Nag-aaral pa ako noon. Sa malaking krus ako nagsindi ng kandila. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, nakita ko si Grace. Napapaisip ako na baka may pinunta nitong isang namatay na kamag-anak nila. Ang naiba lang, sa malaking krus ako, siya, sa puntod mismo. Tinapos ko muna ang ginagawa ko. Pinuntahan ko ang direksyon kung saan siya nagtungo. Kamuntikan pa akong malaglag noon sa isang puntod na giba. May malaking butas na nagmistulan ng isang sinkhole. Hindi ko nasilayan si Grace. Pero nagtaka ako. Dapat ay makikita ko siya dahil malawak na espasyo yon na may mababang mga puntod lang. Pero wala. Hindi naman yun naging dahilan para tumigil ako. Naglakad talaga ako. At baka nasa sulok lamang o baka naman nakaupo ito at hindi ko lang matanaw. Hanggang sa nakarating ako sa dulo. Doon ay napansin ko na tila ba may nag-uusap. Mahinang boses lamang ito. Pinapakinggan kong maigi yun kung saan banda. Hanggang sa napagtanto ko na nasa likod na bahagi ito. Kung kaya naman sumiksik ako noon sa ibang parte at sinilip. Sobrang sukal na. Pero doon ko naririnig ang mga boses. Sa tindi ng pagnanais kong malaman kung sino ito, umalpas ako sa maliit na bakod. Hanggang sa mapadpad ako doon sa likod na animoy tapunan ng mga salvage. Kasi nga, napakaliblib talaga. Malayo ang naging postura nito ngayon sa kasalukuyang sementeryo sa lugar. Sobrang ingat ko na ni konting kagaskas ay iniiwasan ko talagang makalikanon. Doon, nakita ko si Grace. May kausap itong isang matandang babae. Hindi ko makita ang muka. Nakabelo ng kulay itim yon. Sa maliit na espasyo sila, naaakalain mong napakahirap isipin na meron pala sa likod nun. Mga 3 hanggang 4 na di pa lamang ang layo namin. Alam kong hindi ako nakita gawa ng nasa gilid ako ng bakod at may makapal na damo. Minabuti kong makinig lang. Baka kasi napakaselan ng pinag-uusapan at kawalang respeto naman yun kapag bumungad ako. Hindi nga ako nagkamali. Maselang usapan nga yun. May nabanggit na isang pag-aalay. Dugo daw ng tao. Napamura ako nun. Sabi ko, anong klaseng tao itong si Grace? Maliban sa pag-aalay, ay may mga nabanggit pang nakakasuklam. Katawan ng tao yon. Napaisip ako nun. Hindi kaya kulto itong si Grace? Ilang sandali pa, natapos ang usapang yon. Naunang umalis si Grace. Hindi ako sumunod. Naroroon pa ang taong kausap niya. Pagbaling ng ulo nito sa kinaroroonan ko, halos mapasigaw ako, Sir Seth. Napakapangit na muka. Para bang isang hukluban na matandang babae. Maitim ang labi at yung palibot ng kanyang mga mata. Umalis yun. Pero doon sa masukal dumiretso. Nakikita ko pa siya habang papalayo. Pero ilang saglit lang nang mapadaan ito sa isang puno. Bigla na lamang yung nawala. Hindi ako nagdalawang isip na lumisan sa lugar. Natakot ako nun. Alam kong hindi na karaniwan ito. Parang aswang. Pagkalabas ko doon sa lugar na yon, nakita ako ni Grace. Halos sumiwalay ang kaluluwa ko nun. Pagkatalon ko kasi sa bakod ay nasa gilid lamang siya. Nakatitig sa akin tapos hindi ako nakakibo. Takang-taka ko nun.
Alam ko namang hindi ako nakita nun. Nakakasiguro ako gawa ng masukal talaga yung lugar. Maging sila nga eh. Ilang bahagi lang yung nakita ko dulot ng nagtataas ang damo. Nagsalita si Grace. Nagtanong kung bakit ako naroroon. Napakaseryoso na mukha niya nun. Yung tipong punto por punto na ayaw makarinig ng pagsisinungaling. Sabi ko naman, naroroon ako at nagsisindi ng kandila sa malaking krus gawa ng namatay ang pinsan ko at hindi ako makauwi nun. Sinabi ko rin na nakita ko siya at sinundan ko ito gawa ng gusto ko makausap. Tumango lamang ito. Doon pa itong ngumiti. Pero yung ngiti niya ihilaw. Yung tipong pinipilit lang. Tumalikod dito at naglakad. Hindi ko na pinili pang sundan ito nun. Kinikilabutan talaga ako. Ang daming naglalaro sa isip ko. Lahat ng yon ay hindi kaaya-aya. Ang mga sumunod na araw, hindi na ako sumasabay sa kanya. Iniiwasan ko na noon na magkasabay kami sa isang lugar. Bukod sa naiiya ako, natatakot na ako noon. Hindi ko naman ito binanggit sa kapatid ko. Isang buwan ang nakalipas. Kung makikita ko si Grace, hindi na ako lumalapit. Alam kong dama niya ang pag-iwas ko. Isang gabi noon, biglang napabisita itong si Grace sa amin. Si Kuya John pa ang bumungad sa kanya. Tinawag na lamang ako at sinabing may naghahanap daw sa akin noon. Nasa silid ako. Pagsilip ko sa bintana, naroroon si Grace. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Hindi ako lumabas pero pumasok ng bahay si Kuya at sinita ako. Kung may alitan daw kaming magkasintahan, pag-usapan daw namin yon. Maganda pa naman ang babae at doon niya palang nalaman ng may kasintahan pala ako. Napagkamalan pa kami magkasintahan nun. Gusto kong magsalita pero hindi na lang. Lumabas ako ng bahay noon pero pagbungad ko sa beranda, gulat na gulat ako. Nandun si Grace. Pinapasok pala ito ni Kuya. Maayos ang bihis niya. Nakamanipis na pants tapos manipis ding damit. Nakangiti ito. Napakaamo ng mukha niya. Pansin ko pang nakalipstick yon na para bang nagpaganda. Hindi naman niya kailangan yung gawa ng maganda naman na talaga si Grace kahit wala pang anik-anik sa mukha. Umupo ako sa tapat niya. Tinanong kung bakit siya napabisita. Ano bang nakain ito at tumapit sa akin yon? Tumabi. Humawak sa paa ko para hindi mawala ng balanse. Sabi niya, bakit hindi ko na daw siya pinapansin? Ano ba umano ang kasalanan niya? Saglit akong napatulala nun. Ang totoo kasi malapit na kami ni Grace. Gumagala na nga kaming dalawa nun, kaya mas natatagalan ng pag-uwi namin. Para bang kampante siya kapag kasama ako. Siguro, kung hindi lang ako torpe at sinabihan ko siyang gusto ko siya, magkasintahan talaga kami. Tapos yung mga ginagawa namin yun, bigla ko nalang pinutol. Ghosting kumbaga. May punto naman itong si Grace kaya hindi talaga ako nakapagsalita kaagad. Nakatuon ang atensyon niya sa malayo na para bang inaantay ang magiging sagot ko. Yung mga paa niya, dumuduyan-duyan. Tapos yung daliri ay nilalaro niya sa mahabang upuang tabla. Natatakot kasi ako, Grace. Pasensya na. Siguro hindi nangyari to kung hindi lang kita sinundan. Narinig ko yung mga pinag-usapan nyo na para bang kakatay kayo ng tao. Parang ganun. Tapos yung babaeng matanda, parang aswang nawala bigla. Hindi ko alam kung saang lupalop yung dumaan sa napakaliblib na lugar na yon. Napayuko si Grace. Tapos hindi na siya gumagalaw. Ilang saglit noon ay nagbuntong hininga siya. Lola niya umano yon. Nanlaki ang mga mata ko. Para bang nanglamig akong bigla. Dama ko noon ang pagtatayuan ng mga balahibo ko. Lalo na nang marinig ko ang mga sumunod na sinabi niya. Ang lola ko, pamangkin ng tanyag na si Teniente Gimo. Siguro naman hindi na may pagkakaila sa iyong patungkol kay Gimo, di ba? Ano?
Totoo ba yung mga sinasabi mo? Ang ibig sabihin, aswang din yung matanda, tama ba? Ang ibig sabihin, isa ka din sa kanila. Hindi kaagad nakapagsalita si Grace noon. Nakakunot ang mukha niya. Di ba yun naman yung kwento ni Gimo? Aswang yung angkan niya. Muli kong wika noon. Ilang saglit lang ay umiti si Grace. Sinabi nitong yun daw ang umuugong na balita na kesyo ang anak nito ay nag-imbita ng isang kaibigan para sa kapiyastahan. Nagising ang kaibigan sa kailaliman ng gabi tapos nakita niya maraming tao sa labas at ito ay may inihahanda. May malaking kawa at may naghahasa ng mga itak. Nabanggit na ang bisita ay papatayin. Matalino ang bisitang yon kaya nagawa nitong makatakas. At ang anak nga mismo ni Gibo ang napatay dahil napagkamalan. Ayon ito kay Grace. Pero hindi daw dapat papatayin yung bisita para lutuin at kainin. Iaalay ito. Hindi talaga fiesta ang okasyong yon. Isang seremonya. Kung susumahin, dapat naging magulo ang lugar ng duenyas dahil nga sobrang rami umano ng aswang. Pero walang nangyari. Kasi nga, hindi naman talaga aswang. Kulto ang pamilya nila Teniente Gimo. Maraming miyembro na siya namang nakakatakot kung aswang pa lahat. Dahil bawat isa kung may katangian pang aswang, pwedeng pumatay ng walang kasama. Totoo ang mga namatay noon na may mga nawawalang bahagi ng katawan. Dahil nga inaalay ito kagaya na lang ng puso at dugo na siyang pinakakaraniwan na sa kulto para sa ritual. Kung aswang pa, binalahura na sana ang katawan noon at malamang buto na lamang ang may iwan na may konting laman. Naging magulo lamang umano ang kwento noon na magpasalin-salin na ito sa iba't ibang individual. Na kung tutuusin ay wala naman talagang nakitang aswang. Dahil kung meron pa, dapat yung mga kapitbahay o malapit na bahay doon sa lugar makakakita ng aswang. Lalo na't sobrang dami nila noon. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi ni Grace. Kung totoo ba o hindi. Pero may punto ito. As in hindi lang basta punto kung hindi isang pagbubunyag na babasag sa kasaysayan ng kwento ni Teniente. Ang aswang sa pagkakaalam ko, ginugutom ito sa araw-araw. Kumakain ng karne. Halang ang bituka nila dahil nga may sumpa ng aswang. Naipapasa pa nga ito eh. At kapag nabigyan ng pagkakataon, papatay talaga ng tao ng walang pag-aalinlangan. Hindi na kinakailangan pa ng isang okasyon. Anumang sandali ay pwede nilang gawin yon. May ilan din sa kanila na nakikisalamuha at pinilit na maging normal, na siya namang nasanay na at nakakain na ng kinakain ng isang normal. Marami ang nasa kwentong yun eh. Isang angkan. At hindi malayong naging talamak sana ang karasan noon kung lahat ng ito ay aswang pa. Nagpatuloy pa sa pagsasalaysay itong si Grace. At nilinaw niya na kaya hindi niya sinasabi ang patungkol sa kanyang angkan sa akin dahil baka matakot ako. Sino ba namang hindi, diba? Pero nilinaw niya rin muli sa akin na hindi sila aswang. Isang kulto ang nananalaytay sa dugo ni Grace. Na ang iba dito, naging mangkukulam kagaya ng kanyang lola. Yung pagpunta niya sa sementeryo, ang tatay niya umano ang pupunta ron. Pero may lakad ito kaya siya ang napag-utusan. May sakit ang nanay niya na kinakailangan ng isang seremonya para umano maduktungan ang buhay. At ayun na nga, tao ang dapat gamitin at hindi hayop. Papatay kayo ng tao? Tanong ko. Ang sagot ni Grace ay hindi umano. Maraming paraan para makakuha ng iaalay ng hindi pumapatay. Dugo lang naman ang kinakailangan. Pwede naman umanong mabili yun. Narinig ko na may katawan ng tao eh. Nabanggit niyo yun sa usapan. Marco, hindi katawan ng ibang tao yun. Katawan ng nanay ko. Gusto mo ng patunay na may malalang sakit ang nanay ko? Siyempre mabilis akong umiling nun. Malay ko ba kung nagsasabi ito ng totoo? Partikular na sa pag-aalay. Baka katayin ako eh. Naniniwala ako na hindi sila aswang.
Pero yung gano'n na may pinapatay pa rin, hindi din nalalayo yun sa konsepto ng pagiging isang halimaw. Hindi ako nagbibiro, Marco. Tsaka huwag ka matakot. Alam ko yung nilalaman ng isipan mo. Hindi mo ako kilala pero alam mong mabait ako. Wag na, Grace. Maya-may nagsalita ito na lihis sa paksang pinag-uusapan namin. Yung tipong biglang nagbago ang pananaw ko at napalitan ng pagkalalaki nun. Tinanong niya ako kung ayaw ko na daw ba sa kanya. Inaasahan niya umano na nililigawan ko siya. Nag-iisip na siya sa kung anong sasabihin niya. Parang sasagutin niya na umano ako nun. Kaya nga sinabi niya umano ang lahat sa akin para malaman ko. Yun naman umano ang gusto ko. Na lagi niyang tinatago. Yung pagkatao niya. Huwag mong sabihing magbabago ang pananaw mo dahil lang doon, Marco. Kulto kami pero hindi na kagaya ng dati. Hindi kami pumapatay ng tao. Sana maintindihan mo. May patitig pa itong nakakapanglambot ng tuhod. Pinisil yung pa ako. Napangisi ako noon at nawala ang pagkatakot ko. Inihatid ko pa nga si Grace noon at noong matapat na kami sa bahay nila. Nakapagpa siya ako makita ang nanay nito. Ay na nga, pinapasok niya ako ng bahay. Malaki yung bahay nila. Hindi may pagkakailang may kaya kasi nga, gaya ng sinabi ko, unang bungad ko pa lang halata na mayaman. May sakit nga ang nanay nito. Habang yung tatay naman nawaribay na bigla yun habang nakatitig sa akin sa may beranda. Makikita lang naman sa berandang nanay ni Grace. Nakarate ito sa may sala. May kakaibang amoy na wari ba may sugat ito sa katawan. Hindi nagsasalita ang tatay ni Grace doon. Yung nanay naman ito ay nakatitig lamang din sa akin na animoy na babahala. Hanggang si tinawag ni Grace ang kanyang ama. Lumabas sila ng bahay noon. Ako naman ay huminto doon sa beranda. Umupo at kunwari wala lang. Ilang saglit noon ay lumapit sa akin si Grace. Sabi nito, pwede na daw ako makauwi. Hindi ako nagdalawang isip na lumabas ng bakuran noon. Paano ba naman kasi? Nakita ko ang tatay nito na ang sama ng titig sa akin habang nag-uusap sila. Pero nang malapit na ako sa kalsada, nakasalubong ko naman ang matandang nakita ko sa sementeryo na kausap ni Grace noon. May bitbit itong maliit na sisidlan. May kakaibang samyo ng matanda na parabang amoy sugat na nagdanaknak. Kahit hindi nakaangat ang mukha nito, kilala ko ang kasuotan at alam kong yun ang lola ni Grace. Lalo na nang pumasok ito ng bakuran. Sinundan ako ni Grace doon. Tinapik ako sa balikat na parabang pabilayan at sinabing, "Teka sandali, baka gusto mong makita yung isa sa gawa sa bahay." Mabilis akong nagtanong sa kung anong gagawin doon. At yun na nga, isang seremonya o ritual. Yung matandang lola niya, manggagamot din umano yun, pero isang bihasa sa kulto. Napapaisip ako, bakit gusto ni Grace na makita ko kahit alam naman itong natatakot ako na para bang gusto ako maging kasapi. Hindi ko alam kung anong klaseng hatak meron itong si Grace dahil ilang saglit nang habang nagmumuni-muni ako ay sinabi kong oo. Na siyang nagpatulala sa akin sa mga sandaling yon. Bakit ako pumayag? Sumunod na lang ako nun sa kanya. Habang ang tatay naman ito, parang naging maamo ang mukha habang nakatitig sa akin nun. Ngumiti pa nga. 11:00 na yun ng gabi. Sinara ang pintuan. Doon lamang kami ni Grace sa may beranda. Yung beranda nila ay hindi ito nakaharap sa bulwagan patungong kalsada. Nasa gilid ito na kung saan may pader at hindi makikita ng kung sino. Alam niyo yung mga lumang dingding noon na may mga design? Yung masisilip mong loob, ganun din ang dingding sa beranda. Pinatay ang ilaw sa buong bahay. Ilang saglit lang, nagkaroon ng liwanag sa loob mula sa kandila. Hindi ko alam kung anong kulay ba ang kandilang yun pero hindi yun puti. 3 ang nakatirik na kandila. Sa may uluhan ng nanay ni Grace, sa paanan ng isa at nasa sahig naman ng isa pa.
Hindi nawawala ang baho doon na galing sa nanay ni Grace. Idagdag pa dyan ang amoy ng matanda. Nung tanggalin nito ang belo, nanlaki ang mga mata ko gawa ng parang walang buhok ang lola ng dilag nun. Yun bang kukonti lang tapos kulot lahat? Nakikita ko nga ang anit niya na animoy ginagalis. Para talaga siyang hukluban. Napatingin ako nun kay Grace. Panay siya tapik sa akin nun. Dito sa kaliwang balikat ko at may binubulong si Grace. Hindi ko alam ang ginagawa niya. Yung pagtapik niya pa, parang bilang na bilang. May 3 beses na magkakasunod. Tapos may isa pa. Tapos susundan ng malalakas na tapik nun. Nung nabagabag na talaga ako ay nagtanong na ako sa kung anong kalokohan ba yon. Kinakabahan na nga ako at ginugulat pa ako. Proteksyon mo lang. Hindi biro ang pinapanood mo. Hindi mo lang nakikita pero may mga elemento na sa loob ng bahay. Pakiramdaman mo. Sobrang lamig, di ba? Napakunot ang mukha ko. Anong proteksyon? Wika ko sa sarili ko nun. Pero hindi ko na pinunayon. Gawa ng mabilis ding pumatong kaagad ang katagang may mga elemento sa loob. At tama siya. Lumamig nga. Talagang nakakapangilabot. Patuloy pa rin ako sa pagkalito sa sarili. Bakit ko pa pinapaunlakan ang pangyayaring yon? Bagay na masasabing parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Hindi naman siguro yun dahil sa pagkabighani kay Grace. Parang may kakaiba talagang nangyari sa akin. Nanood lang talaga ako. Napakapangit talaga ng mukha ng matanda. Hindi ko alam kung tao ba ito o hindi. Sabi pa ni Grace manggagamot. Sino namang taong magpapagamot dun, di ba? Mahiya ka ba namang bukod sa napakabaho? Hindi kaaya-aya mukha niya. Lahat ng ginagawa noon ay nakita ko. Nagbelo ito ng malaki at hanggang sahig na parang kumot pero kulay asul. Kulto nga. Hindi maipagkakaila na ganito talaga magsuot ang kulto sa isang seremonya. May kinuha ito sa may sisidlan. Isang bote. May kung anong laman yun na parang mamula-mula. Tapos nilagay sa baso at ininom. Naglabas din yun ng krus. Kulay itim na parang rosaryo. Nilapag sa dibdib ng nani ni Grace. Tapos pinainom din ito sa kung anong laman ng boteng yon. Mabilis kong naalala ang mga sinabi sa akin ni Grace. Ang dugo. Ang pag-aalay ng dugo na hindi na kinakailangang pumatay pa ng tao para magkaroon nito. Nabibili naman umano yon. Ibig sabihin lang, itong iniinom ng matandang ito at yung pinainom sa nanay ni Grace, dugo yun. Pero bakit naatim kong titigan ang napakaribarim na senaryong yon? Na para bang gusto ko pang tapusin ang lahat at panoorin hanggang sa matapos na parang nagagalak ako sa sarili ko. Alam nyo, may natuklasan ako pagkatapos nun kung bakit ako nagkaganon. Pero mamaya na yon, tatapusin muna natin ang pangyayari na parang karumal-dumal na krimen. Nakatayo lamang yung matanda. Nakadipa ang kamay. Nakayuko at parang nagdadasal ito. Yung tatay naman ni Grace ay nakatalokbon din ito ng parang kumot. Tapos ay may kung anong sinindihan na tila nagsisiga sa loob at nagkaroon ng usok yon. Kakaibang amoy ng usok na yon. Para bang medisina na hindi ko matukoy kung lason ba o gamot. Basta matapang at mas nagpapalala ito sa bahong nakakasulasok. Yung usok na yon, sumabog ng sumabog dahilan na hindi ko na makita halos ang nasa loob ng bahay. Hanggang sa biglang dumilim. Nagbukas ang ilaw mga ilang minuto. At laking gulat ko nang nakabangon na ang nanay ni Grace. Nakasandal ito sa may dingding. Bukod doon, napakalinis na nito. Wala na yung kandila. Wala na yung mga kung anong mga nasa sahig. At higit sa lahat, wala na din yung matandang babae na animoy hukluban.
Doon pa lang ako nakaramdam ng pagkailang sa lugar na yon. Yung tipong parang sasabog ang ulo ko sa tindi ng nerbiyos. Aalis sana ako kasi tinapik mula ako na Grace sa balikat ko at sinabi nitong wag daw akong aalis muna. Napatingin ako sa kanya. Eto na naman. Nawala na naman yung pangamba ko. Dito ko na naintindihan na may ginagawa nga si Grace sa akin nun na para bang ginagayuman niya ako. Gusto ko mang punahin ito pero hindi ko magawang magreklamo. Kontrolado ko ang isip ko't alam ko yon. Ang hindi ko alam kung bakit ako nagiging kalmado nun. Umupo pa nga ako nun sa beranda. Bumungad ang tatay ni Grace. Pangiti-ngiti pa ito at kinamusta ako nun. Hindi ko naman sinagot yon. Ngumiti lamang din ako at tumugon ng pagtango. Nagtanong ako kay Grace kung nasaan na yung lola niya. Nagulat ako sa sinabi nito. Umuwi na daw yon. Kako paano? Gawa ng hindi ko naman nakitang lumabas yon. Lumabas siya ng bahay. Dumaan lang sa gilid mo. Madilim kasi kaya hindi mo napansin. Mantakin niyo. Dumaan daw. Hindi ko nga narinig na nagbukas yung pinto eh. Pero magpaganon pa man. Pinili kong lokohin ang sarili ko na baka hindi ko lang napansin. Baka dala ito ng gayumang ginawa sa akin ni Grace noon. Gumaling na ba yung nanay mo sa seremonyang yon? Pansamantala lang yan. May taning na talaga yung buhay ng nanay. Pero pwede namang gumaling. Pero kailangan ng isang buhay para kapalit. Mga pasado 12:00, saka palang nagdikta si Grace na pwede na akong umuwi. Na para bang siya ang nagiging batayan ko noon kung kailan ako uuwi sa amin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makareklamo noon. Habang naglalakad ako pa uwi, nagbalik na ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Doon pa lang ako muling kinilabutan ng lubos noon. Nagpapalinga-linga pa nga ako noon. Kasi nga, baka bagatin ako ng lola ni Grace. Na sa mga sandaling ito, yun talagang matandang yon ang namumutawi sa isipan ko. Nang makarating ako sa amin, tulog na sila kuya. Bukas naman ang pinto na wari ba'y sinadya para hindi na sila maistorbo sakaling dumating ako. Diretso na ako pasok at tulog nun. Habang nakahiga ako sa higaan, hindi maalis-alis sa isip ko mga kaganapan. Patuloy akong nalilito na para bang nagmistula na akong hiniwalayan ng saktong pag-iisip. Bakit naging ganito? Bakit naging ganon? Napakagulo talaga. Hindi na nga ako nakatulog nun. Pagsapit ng umaga, nagilamos na lamang ako at nagagahan. Tapos diretso na sa paghahanda sa sarili para sa eskwelahan. Napansin siguro ako ng kuya ko na tila balisa kaya napatanong ito. Sabi ko wala. Ayos lamang ako. Gising pa ako nang dumating ka. Anak ka ng tipaklong. Mag-aasawa ka na ba? Lumublob ka sa babae, no? Gusto kong sabihin noon ang katotohanan pero baka hindi naman ito maniwala. Hindi nag-usap lang kami sa labas ng bahay nila. Nakalimutan kong lumalalim na pala yung gabi. Sos, ganyan din ako dati, Marce. Hindi ko pinapansin ang oras kapag napapabisita na ako. Wala sa akin yun, pero alam ko may pagnanais ako noon kaya ako nagkaganon. Huwag mo akong isilid sa bulsa mo. May ginawa kayo kagabi, no? Wala namang problema basta maganda siya Tingin ko mapagkakatiwalaan. Pero tapusin mo lang yung pag-aaral mo. Pwede mo nang ibahin pagkatapos nun. Manang-mana ka talaga sa akin. Wika ni Kuya John. Nagkibit-balikat na lamang ako nun. Umalis. At gaya ng inaasahan ay muli kaming nagkasabayan ni Grace. Nakabungad na kaagad siya sa waiting shed kung saan dito kami nagpapang-abot dalawa. Nakangiti pa ito habang paparating ako. Pansin ko sa kanyang tila wala ding tulog yon. Malamlam ang mga mata niya tapos medyo maputla. Tumangulang ako at nagkunwaring wala lang. Pero sa loob-loob ko ay parang ayaw ko na sa kanya. Nung papauwi na ako nun, sa natatandaan ko ay mga 2:00 ng hapon. Si Grace, dapat pasado pa ito lalabas. Pero laking pagtataka ko gawa ng
Nauna ito sa may kanto ng paradahan ng sasakyan. Hindi kami magkakasabay dapat. Ako dapat ang nag-aantay sa kanya. Pero nauna siya. May mga ilang tao din noon. Nakatitig lamang ito sa akin at ang sabi, inaantay niya raw ako. Sinagot ko naman siya na bakit siya nag-cut ng class. Sabagay, alam mo naman yung schedule ko. Hindi maganda yung pakiramdam ko kaya nagpaalam ako sa guro na mauna na ako. Totoo bang masama yung pakiramdam mo? Tanong ko sa kanya. Umiling siya nun at sinabing hindi. Sinadya niya lang doon para antayin ako kasi alam niyang hindi daw ako makikipagsabayan sa kanya. Alam niyang maiilang na umano ako nun. Naging totoo siya. Tama naman yon. Hindi talaga ako makikipagsabayan na noon at tinaamin ko ito. Nagkaroon tayo ng ugnayan, Grace. Napapaisip ako nagligawan ka, tama yung mga sinabi mo. Nagkaroon ako ng unang pagkabagabag nung makita kita sa sementeryo eh. Nawala yun nang mainamin ka sa akin. Pero yung nakita ko, dapat talaga kitang layuan eh. May ginawa ka sa akin kagabi, di ba? Yumuko si Grace nun, na para bang naging aligaga na bigla. Aabante sana ako noon ng lakad para dumistahan siya kaso umamin ito na may ginawa siya. Gusto niya lang umanong malaman ko lahat. Gusto niya umanong sukatin ako. Nalulungkot umano siya. Matapos umano noon ay nailang ako sa kanya. Umasa umano siya noon. Malalim ang pangungusap na yun pero naiintindihan ko ito. Muli na naman akong nagkaroon ng kuryosidad. Yun bang nahatak na naman ang atensyon ko sa kanya? Nakonsensya ako. Bagay na tama naman siya sa ginagawa niya kung matatanggap ko ba siya o hindi nun. Na para bang tinuturing niya na akong hindi iba. Pero magpaganon pa man, iniwasan ko na talaga siya nun. Hindi ko hinayaan na tumapik muli ito. Inamin niyang may ginawa siya sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, ito na nga yung tinatapik niya ako na parang hinihipnotismo. Ganon ang pagkatao ni Grace. Napakadelikado kung tutuusin. Hindi ko alam kung nagpapanggap lamang ba ito o hindi. Pero minabuti kong umiwas nun. Lumayo talaga ako. Nakonsensya ako. Kasi nga may naramdaman naman talaga ako at aminado ako doon na gusto ko siya. Pero sinong taong matino ang papatol sa ganung tao, di ba? Nakikita ko siya noong nakatitig lamang sa akin. Dire-diretso na yun. Umuwi na talaga ako kaagad. Nagmukmuk ako sa may silid. May dapat sana akong gagawin. Project yun sa kurso ko ng industrial. Lumipas sa maraming araw. Hindi ko na nakikita pa si Grace. Para bang umiiwas na rin sa akin yon. Hindi na kami nagkakasabayan na siya namang labis kong ipinagtaka nun. Parang tumigil sa pag-aaral. Nakamatsyag ako sa kanya noon, kaya alam ko yon. Hindi ko naman ito pinagtuunan ng pansin nun. Gawa nang wala na akong gana pa sa kanya. Hanggang sa isang gabi nun. Late akong nakauwi gawa nang napasama ako noon sa kaklase ko. Isang okasyon yon. Pero hindi ko nababanggitin dito yung patungkol doon. Yung pag-uwi ko na lamang na siya namang parang bangungot para sa akin. Pagkababa ko mismo sa iskinita kung saan ito na ang patungo sa bahay ni Kuya. May nakatambay sa gilid ng daan. Una, wala lang yon. Pero noong naging malinaw na sa akin, nagtayuan ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Lola ni Grace yun. Nakabelo ng kulay puti. Parang isang white lady. Mabilis akong tumakbo. Medyo malayo sa iskinita ang bahay nila Kuya. May bahagi pang madilim na siyang mas lalong nagpatakot sa akin nun. Napahinto ako nun. Bumungad sa harapan ko ang matandang yon. Gulat na gulat ako. Papanong nangyari na naroroon na siya kaagad? Inangat pa nito ang muka. At doon ko nakita na parang walang mga mata yon. Purong itim lang. Tapos may kung anong simbolo sa kanyang noo. Yun bang tatsulok na nakabaliktad?
May mata sa gitna. Guhit yun mula sa dugo. Malinaw kong nakita yon dahil hindi pa ako natapat sa may madilim na bahagi. May alam na ako sa mga ganong bagay. Kumabig ako sa gilid nun. Pero sa tuwing kumikilos ako ay naroroon lamang ito lagi sa harapan ko. Sa tindi ng takot ko nun, nawalan ako ng malay. Pagkagising ko ay nasa bahay na ako. Nasa silid ako nun at may tuwalyang nakapatong sa noo ko. Nasa tabi ko si Kuya John. Ang sabi nito, nakita niya daw ako sa gilid ng kalsada. Madaling araw na. Mabuti ka mo at hinanap niya ako. Nagtanong ito sa kung ano ba umano ang nangyari. Inamoy niya umano ako pero hindi naman daw ako nakainom nun. Doon ko na inamin na merong nakita kong matandang babae. Lola ni Grace. Humarang sa may daanan. Siguro ay labis akong natakot kaya ako hinimatay nun. Dagdag ko pa. Kulto sila Grace. Napakunot ang mukha ni Kuya na para bang hindi ito makapaniwala sa akin. Nagpatuloy lamang ako sa pagsasalita nun. Kako pa, angkan ni Gimo ang pamilya nila Grace. Hindi ito mga aswang, kundi isang kulto. Sinalaysay kong lahat kay Kuya ang sekreto ng pamilya nila Grace, maging ang patungkol kay Gimo na kamag-anak nito. Maliban pa dyan, yung nakita kong seremonya doon sa bahay nila Grace, sinabi ko din yon. Totoo yung mga sinasabi ko, Kuya. Kaya ako natagalan dun sa bahay nila nung inihatid ko si Grace. May ginawa siya sa akin na hirap ipaliwanag. Para niya akong ginagayuma. Para makita ko yung mga ginagawa nila. Naniniwala ako sa iyo, Marco. May kulto nga dito sa lugar na to. Pero ngayon ko lang nalaman na sila pala yun. Kahit tanungin mo pa yung ate Rosemary mo. Hindi pala aswang yung tenyente, no? Kulto. Kaya pala madami sila. Imposibleng aswang yung angkan dapat maraming napatay sa atin nun. May namamatay man pero iilan lang. Ayan mo, susunduin kita sa oras na magkaroon ako ng mga pagkakataon. Madalas ka namang umuwi sa gabi. Ako nang susundo sa'yo. Huwag kang umuwi hanggat hindi mo ako makikita, ah. Ayun na ngang nangyari nun. Kapag uwian ko na, inaantay ko noon hanggang alas 7. Tandang-tanda ko ito dahil sinusundo talaga ako ng kuya ko. May motor naman siya noon na Econo. Nung malapit ng semestral break, sinubukan kong daanan ng bahay nila Grace. Sarado ang gate tapos may kandado ito na para bang wala nang nakatira doon. Hindi ko alam pero may kutob ako na baka lumayas ang pamilya. Baka natakot itong isiwalat ko ang kanilang pagkatao. Akala siguro mamamanipula ako ni Grace. Akala siguro pagkatapos kong matunghayan ang lahat ng yon, ayos lang sa akin. Dahil sa inaakalang naakit talaga ako kay Grace at ipaglalaban ko ito. Langhiyang yan. Kahit gaano pa kagandang hayop, hindi ako baliw para pumatol doon. Hindi katanggap-tanggap ang mga natuklasan ko sa kanya. Sino bang mag-aakala na kulto pala sila Grace? At sino bang mag-aakala na kamag-anak ito ni Gimo? Lilinawin ko lang. Hindi naman sa tinataliwas ko ang kasaysayan. Kayo na lang ang mag-isip. Lawakan lamang natin ang ating pangunawa at doon ay malalaman natin kung ano ang katotohanan. Kung hindi talaga ako nagkakamali, may balak itong si Grace sa akin. Baka tulad ito ng nangyari dati sa bisita na napadako lang din sa lugar dahil dinala ng anak ni Gimo. Ginayuma o hinipnotismo yon, kaya nakarating doon. Yun lamang po ay base sa pananaw ko. Magiging iba lang siguro ang kahihinatnan ko. Sa tingin ko, gagamitin ang buhay ko kapalit para mabuhay ang kanyang ina. At natitiyak kong buhay ko ang kapalit nun. Dahil narinig ko sa kanya ito nang tanungin ko kung gumaling na ba ang nanay niya sa seremonyang yon. Kung nagpadala lang siguro ako sa tentasyon, malamang ay patay na ako at hindi ko na maibabahagi ang kwentong ito ngayon. Isipin nyo, kulto pala ang pamilya ni Teniente Gimo.
Isa sa patunay ay yung naipasuri ko ito sa isang biyasa sa albularyo. Sinabi ko sa kanya ang nangyari noong estudyante pa ako. Lahat daw ng pangyaring ayon sa albularyo, malaking posibilidad na kulto nga. At yung matanda o mano na sinasabi kong parang hukluban ay maaaring pinuno yun. Hindi basta-basta ang karunungan ng isang pinuno ng kulto dahil pwede nitong gawin ng imposible. Tama din umano ako ng pananaw. Ginagayuma nga ako noon at ang tawag daw dito, gayumang tapik. Pero panandalian lang. Mabuti na lang kamo at hindi ako nagpadala dahil magiging alay daw sana ako kapalit ng nanay noong dalaga. Nga pala, taga-Gimaras ang albularyo na itago na lamang natin sa pangalang Arman. Napatawa pa nga itong albularyong ito. Hindi niya daw lubos mapagtanto na kulto pala imbis na aswang. Tumatak talaga sa isipan ko lahat yon. Kaya nga kapag nakakarinig ako ng kwento patungkol kay Gimo o umuugnay sa kwento ng tanyag na tenyente, napapailing na lamang ako. Na kesyo may mga kamag-anak pa daw ito na nabubuhay at aswang ang mga yon. At may iba't ibang aspeto. Basta lang konektado pa rin sa pangalan ni Gimo. Nakakaloko. Saang lupalop kaya nabuo ang kwentong yon? Hanggang dito na lamang po, Sir Seth. Sana po ay naging malinaw sa isip ng mga tao ang patungkol sa alamat na si Tenyente Gimo.